Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Magandang araw, Meli. Kumusta na ba? Napadaan lang ako para ipaalala yung utang mo sa akin. Medyo matagal na yun ah. Saka di ba may usapan tayo noong nakaraang linggo? Nasa na? Ay nako, Kuya Hiner. Abay, pasensya ka na ha. Sa ngayon ay wala pa rin talaga kaming pera eh. Heto nga't buntis pa ako. Hindi makapagtrabaho. Nilalagnat din. Meli, bakit naman yata napakarami mong idinadailan? Ba't di na yata yung kapanipaniwala? Niloloko mo ba ako? Abay, hindi naman sa ganon. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay nagkasabay-sabay kasi yung mga bayarin namin itong nakaraang araw. Tulad ng kuryente at saka sa eskwela ng mga bata. Tapos nagpapacheck up pa ako. Kita mo? Dagdagdag ka pa ng dahilan eh. Alam mo, mauunawaan ko naman eh. Pero ilang beses na rin kasi kitang pinapaalalahanan. Kaso kung parati kitang pagbibigyan, paano naman ako niyan? Yung mga pangangailangan ko, kailangan makasingil din ako para mapaikot ko din yung puhunan ko, no? Konting panahon lang naman yung hinihingi ko sa'yo, Kuya Hiner. Pabayaran din naman kita next week. Meli, ang sabi mo sa akin yung 1 linggo, next week na. Pinagbigyan kita. Tapos ngayon, next week na naman. Abay, paano ba yan? Pasensya ka na talaga, Kuya Hiner. Sa ngayon wala talaga kaming kapera-pera. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako. Ayoko ma-stress masyado, baka kung mapano pa ang dinadala ko. Aba, lentik ng buhay to. Wala akong pakialam. Ang hirap kasi sa inyo. Wala na nga makain. Nagpapabuntis pa. Puno na lang ang katawan ng asawa mo, pero ni sikod duling, hindi kayo makakabayad ng utang. Pauugatan niyo yata ang pera ko eh. Na dapat ay naibili ko na ng baboy. Ang bihira naman, oo. Pasensya ka na talaga, Kuya. Hindi namin ginusto ang ganitong sitwasyon. Pero hayaan mo, kapag may dumating na pera, ikaw ang uunahin namin bayaran. Kaya nga naman po, Tito. Hayaan niyo po, kapag marami po ako naibenta nitong mga bakal at bote, ididiretso ko po agad sa inyo kita ko. Isa ka pa! Nagaya ka na dito sa nanay mo na puro pangako eh. Mga ayaw naman magsibayad. Lugi negosyo ko sa inyo eh. Hindi ako papayag na ganito inyo ako. Bukas, kapag hindi pa rin kayo nakabayad, palalayasin ko kayo dito sa bahay nyo at kukunin ko tong collateral. Abay, teka, sandali lang naman, Kuya. Wala naman sa usapan natin yan ah. Huwag naman ang bahay namin. Kung kukunin mo to, saan kami titira? Abay, balay ko sa inyo dalawa. Ako pa bang mamumroblema sa titiran nyo mag-ina? Kung ayaw nyo umabot tayo sa ganun, siguraduhin nyo na may pambayad na talaga kayo bukas. Tandaan mo, Meli, ubus na ang pasensya ko. Ubus na ako. Tito, hindi naman na po tayo dapat umabot pa sa ganito eh. Promise po magbabayad po kami. Huwag nyo lang pong kunin ang bahay namin. Sinasabi ko sa'yo, Elo, kapag di nyo tinupad ang pangako nyo, magkalimutan na tayo. Sobra naman po yata kayo, Tito. Para naman po nyong hindi hipag si Mama kung makapagsalita kayo. Si Eya lang ang kamag-anak nyo at hindi ako. Kaya huwag nyo magamit-gamit sa akin ang drama na yan. Magbayad kayo ng utang nyo. Ang singil-singil na pautang ni Mang Hiner ay ang perang hiniram ni Meli na pinampalibing sa kanyang yumaong asawa. Nahirapan sila sa sitwasyon nila, lalo na't ang asawa lang naman ito ang inaasahan nila sa mga gastusin noon. Kaya naman nang mawala ito, si Elo ay napilitang magbanat ng buto. Bumibili ito at naglalako ng mga bakal, bote, plastik at iba pa. Siya ang pumalit sa dating trabaho ng ama. Napilitan siyang gawin ito maski sa murang edad dahil ang nanay niya ay hindi naman makapaghanap buhay dahil kabuanan na nito at malapit na manganak.
masyadong mapagkukunan ang utang nila. Dahil napupunta din sa mga gastusin sa pagpapacheck up ng ina at pag-inom ng gamot na makakatulong sa kanya para sa sakit nito sa baga na halos gabi-gabing sumasakit at pinapahirapan ang ginang. Bukas babalik ako. Magsasama na ako ng mga tanod para singilin kayo sa utang nyo sa akin. Magsimula na kayo magbalot ng mga gamit nyo. Ang lupit mo naman talaga. Nakambato sa tigas ng puso mo. Saan naman kami lilipat ng anak ko kung sakaling palalayasin nyo kami? Wala akong pakialam. Sapat na ang 3 linggong palugit para sa utang nyo na hindi nyo nababayaran. Magbabayad po kami. Kung kinakailangan ipangutang namin sa ibang tao ang perang ibabayad namin sa inyo, igagawin namin. Wala po kayong awa. Kung tutuusin, hindi na namin kayo dapat bayaran eh. Dahil nagkasakit ang nanay, simula na maging katulong nyo. O ba't? Ako pa talaga may kasalanan ngayon Ang galing nyo rin talaga eh. Nagkasakit ang nanay mo dahil matigas ang ulo. Hindi ko ginusto magkasakit yan. Saan ano ba pinaglalaban nyo Ayaw nyo nga bayaran ng utang nyo 50 mil eh. Magbabayad nga po kami. Pero bigyan nyo naman po kami ng konting palugit sana. Ener, sige na naman. Pakinggan mo naman kami. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi na. Tapos na ang usapang to, Meli. Oras na hindi nyo mabayaran ang utang nyo sa akin bukas. Lumayas na kayo dahil ang bayad lupa nyo ang kukunin kong kabayaran sa pagkakautang nyo sa akin. Pagkasabi ni Mang Hiner ay mabilis na itong tumalikod sa kanila. Naiwan ang humahagulgol na si Aling Meli. Awang-awa na lumapit si Elo sa kanyang ina habang unti-unting naupo sa kulay berdeng upuan na yari sa plastik. Nay, tama na po. Baka makasama po sa kapatid kong pag-iyak-iyak nyo. Natatakot ako, anak. Itong bahay at lupa na ito na lang ang tanging meron tayo ngayon. Paano na lang kung pati ito'y mawala pa sa atin? Saan tayo titira? Inay, saan tayo kukuha ng pambayad? Pangsaing nga natin mamayang gabi, wala pa. Tama na ho, Inay. Mabuti pa po'y pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Dumadami na po ang mga tao nakatingin sa atin, Lalong napahagulgol ng iyak si Aling Meli nang mapansin ito ang ilang mga taong sumisilip sa kanilang bahay. Nagbubulungan ng iba. Ang iba naman ay natatawa. Meron ding iilan na makikitaan ng awa sa kanilang mga mukha. Napapaisip na lang ang binata na kung di sana namatay ang kanyang ama, ay hindi sila maghihirap. Maski isang hamak na mangangalakal lang kasi ang kanyang ama, sa kasipagan naman ito at dedikasyon sa trabaho, ay kaya nitong itaguyod ang kanilang pamilya. Isa pa, kung di namatay ang ama, hindi sana sila magkakaroon ng malaking utang sa ganit na lalaki na kung magpatubo ay mas malaki pa ang tubo kesa sa kapital. Inay, ano po nangyayari sa inyo? Hindi mapakali si Elo nang pagsapit ng gabi ay muling inatake na naman ang kanyang ina. Sinabayan pa ito ng lagnat at panay na rin ang pag-ubo. Inay, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako, anak. Bakit gising pa po kayo? Magpahinga na po kayo, Inay. Ako na pong bahala sa inyo. Babantayan po kita tsaka pupunasan po maya-maya para bumaba po ang lagnat nyo. Pasensya ka na, anak, ha? Pati ikaw nadadamay sa kamalasan ng buhay ko. Ano po bang sinasabi nyo, Inay? Alam ko naman po na di nyo ginusto maging ganito ang buhay natin, Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko maiwasan, anak, Ang daming gumugulo sa isip ko. Yung utang natin sa tiyo mo na kailangan nating bayaran. Baka totohanin niya at kunin itong bahay sa atin. Abay, saan tayo titira, anak? Paano tayo mabubuhay? Nay, bahala na po ang Diyos sa atin. Kung mangyari man po yun, saka huwag po kayong mag-alala. Kasi kahit paano naman po, kumikita naman po ako ng konti. Hindi ko po hahayaan na magutom tayo, Nay. Sige na ho, tama na ho yan. Ipahinga niyo na po muna ang
niyo at katawan. Baka makasama pa po sa dinadala niyo ang ginagawa niyo yun. Hanggang ngayon, Edo, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkamatay ng tatay mo. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. Nay, wala ka pong kasalanan. Hindi mo naman gusto yung nangyari. Kung hindi sana ako nagkasakit, hindi pupunta ng gubat ang iyong ama para kumuha ng halamang gamot na panggamot sana sa akin. Kilala ko po ang itay. Tsak hindi siya masaya sa sitwasyon natin ngayon. Hindi niya po gusto ang nangyari, Nay. Nalulungkot talaga ako, anak. Ayoko mahirapan ka ng ganito. Nay, huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko po. Siya nga po pala. Bakit kaya di natin kausapin si Tia Eya bukas? Baka naman po matutulungan niya tayo kausapin ng asawa niya. Huwag na. Huwag na, anak. Hindi tayo matutulungan doon. Uy, bakit naman po? Eh di ba magkapatid kayo? Ganon talaga, anak. Minsan kung sino pa ang kadugo, sila pa ang di makatulong. At minsan, sila pa ang manggigipit. Bakit po sila ganun, Nay? Mahabang kwento, anak. Hindi ko kayang ikwento sa'yo kasi mapapagod ako sa pagsasalita. Ganun po ba? Sige ho, ikwento niyo na lang po sa akin kapag kaya niyo na. O sige, anak. Siya nga pala. O heto, ibinibigay ko na to sa'yo. Inabot ni Aling Meli ang singsing na itim at makintab na may batong kulay asul sa kanyang anak. Anak, matagal nang nasa akin ang singsing na yan. Sa lahat ng mga gamit ko, sadyang yan lang ang itinira ko. Pero Nay, bakit niyo po ito binibigay sa akin? Basta anak, sa'yo na yan. Magagamit mo yan sa oras ng pangangailangan. Huwag mong iwawala o ibibenta, ha? Ingatan mong maigi yan. Opo, Inay. Iingatan ko po ito. Huwag po kayo mag-alala. Salamat, anak. Sige na. Matulog ka na. Alam kong maaga ka pang maghahanap ng bote at bakal. Ako na ang bahalang kumausap sa tiyo mo. Kung sakaling bumalik siya bukas para maningil ng utang, ako na lang din ang haharap sa kanya. Pero Nay, halika nga muna rito, anak. At payakap lang ako sa panganay ko. Sus, si Nanay, naglalambing na naman. Ang weirdo niyo po ngayon. Amoy katingin ko naman pala kayo eh. Mataas na naman po pala ang lagnat niyo, Nay. Sandali po, at ikukuha ko lang kayo ng maligamgam na tubig para mapunasan ko ang katawan niyo. Binata na talaga ang anak ko. Marunong nang mag-alaga ng may sakit. Naramdaman ni Elo ang hindi maipaliwanag na kaba na biglang bumundok sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Ilang sandali pa ay lumabas na siya para kumuha ng maaaring ipamunas sa may sakit na ina. Pagpasok niya sa kusina, dinampot niya ang itim na palanggana at nilagay niya ng tubig. Ngunit hindi pa man siya natatapos sa kanyang ginagawa, ay bigla siyang nakarinig ng isang malakas na kalabog sa itaas ng kanilang bahay at kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Agad niyang binitiwan ang hawak at mabilis na tinungo ang silid ng kanyang ina. Binihit niya ang seradura, ngunit sarado ito. Malakas at mabilis ang ginawa niyang pagkatok, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Patuloy ang pagsigaw ng kanyang ina sa kabila ng pinto, na lalong nagpalala ng kaba ni Elo. Inay! Inay, ano po nangyayari sa inyo dyan? Buksan niyo po itong pinto! Nakikiusap po ako! Habang patuloy siyang kumakatok at tumatawag, biglang lumapit si Jed na may hawak na mangkok sa kamay. Oh, ano nangyayari dito? Bakit nasa labas ka ng kwarto ni Tia Meli? Nang mapansin ni Jed na tensyonado ang mukha ni Elo at marinig ang malakas na sigaw at tili ng kanyang Tia Meli, ay binilisan nito ang paglapit. Insan, ang nanay parang may kaaway sa loob.
Tulungan mo ako! Hindi ko mabuksan ang pinto eh! Teka, saglit lang. At ipapatong ko muna tong ulam na pinadala sa'yo ng mama ko. Inilapag muna ng may 16 na taong gulang na si Jed ang ulam sa ibabaw ng lamesa. Saka tinulungan si Elo na itulak ang pinto. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka, halimaw ka! Ano yung ingay niyo, Kuya Elo? Sino tinatawag niyang halimaw? Tayo ba? Hindi! Mukhang may ibang kasama sa silidang inay! Wala nang ibang paraan, Kuya Elo. Kailangan natin buksan ang pinto kahit na anong mangyari. Tumango si Elo. Agad nilang sinuri ang pinto. At nang makita nilang matibay ang sertura, napagdesisyonan nilang pilitin itong sirain. Unang sumubok si Jed. Gumamit siya ng balikat upang banggain ang pinto. Ngunit hindi ito bumigay sa unang salpok. Elo, tulungan mo ako. Sabay tayo. Humanda si Elo at sabay nilang binangga ang pinto ng buong lakas. Ngunit nanatiling nakasara ang pintuan. Sa muling pagsubok nila, kinuha ni Jed ang isang piraso ng kahoy na may kalakihan malapit sa pintuan at ginamit ito upang sirain ang seradura. Diyos ko! Hindi ko na naririnig ang boses ng nanay ko ah! Inay! Inay! Ngunit walang sumasagot sa loob. Mas lalo pang pinagpigihan ng dalawa ang pagbalya sa pinto hanggang sa tuluyang bumigay ang frame at mabilis itong bumagsak. Pumasok sila sa loob at bumungad sa kanila ang magulo at nakakakilabot na eksena sa kwarto ni Aling Meli. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita nila ang nakakatakot na nilalang na nasa ibabaw ng katawan ng duguan niyang ina. Wala itong tigil sa pagmuya ng hibla ng laman na nanggaling sa loob ng tiyan ni Aling Meli. Alam nilang hindi yung isang ordinaryong hayop, kundi isang halimaw, isang aswang. Anong nilalang yan? Diyos ko po! Aling Meli! Napaatras si Jed habang itinuturo ng daliri ang aswang. Si Elo naman ay bahagyang natulala pa. Biglang nanlamig at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nang may masmasan, ay agad niyang inutusan si Jed. Jed! Kumuha ka ng kahit anong pwedeng panlaban! Bilisan mo! Sa pagkataranta, tumakbo si Jed palabas upang maghanap ng kahit na anong sandata. Hayop ka! Layuan mo nanay ko! Layuan mo nanay ko! Bahagyang tumigil ang aswang sa ginagawa nito at dahan-dahan tumingin kay Elo. Ang nanlibisik nitong mga mata ay tila sumisid sa kanyang kaluluwa at ang tubo ang bibig nito ay bumuka. Tila nagbabadya ng mas malalang pagkatake. Mabilis na bumalik si Jed. May dala na itong isang takot ng asin at biglit na rin niya ang kahoy na ginamit sa pintuan. Elo! Elo ito! Nagkatinginan silang dalawa, parehong takot, ngunit alam nilang wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban sa halimaw. Sa isang iglap, sabay nilang sinugod ng aswang. Si Jed ang unang pumalo gamit ang dala niyang kahoy. Habang si Elo naman ay tumulog ng upo ang bakal at ginamit ito upang hampasin ang likuran ng halimaw. Napaatras ang nilalang, ngunit hindi ito tuluyang umatras. Sa halip, sinugod nito si Jed, ngunit nagawa namang iwasan ng binata ang matutulis na kuko nito. Sinabuyan na agad ito ng asin ng aswang na naging dahilan para magsisisigaw ito na para bang nasasaktan. Jed! Tumawag ka ng tulong! Bilisan mo! Habang napapaatras ang aswang dahil sa sakit na dulot ng asin, tumakbo ng mabilis si Jed para humanap ng tulong sa mga kapitbahay. Naiwan si Elo sa kwarto. Dinugot niya sa kanyang bulsa ang singsing na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Agad niya itong isinuot at itinaas ang kamay. Itinutok ang singsing sa halimaw. Hayop ka! Lumayas ka ngayon din! Mas lalong napaatras ang aswang. Tila natakot ito sa kapangyarihan na nagmumula sa singsing. Ang singsing ay nagliwanag ng bahagya at ang aswang ay napapikit na
na tila nasisilaw. Hindi na ito naghintay pa at biglang tumalon sa bintana. Mabilis itong tumakas sa dilim ng gabi. Naiwan si Elo. Agad nitong nilapitan ang dugo ang ina. Lumuhod siya sa tabi nito habang nagniningning ang kanyang mga kamay na sinusuri ang sugat nito. Inay! Inay, kapit lang po. Hindi kita pababayaan. Lalaban po tayo. Hinubad niya ang kanyang damit at ginamit ito na pampigil sa pagdurugo ng sugat. Hindi niya alam kung sapat yun. Ngunit alam niyang kailangan niya kumilos ng mabilis. Sa mga sandali yun, narinig niya ang mga yabag sa labas at ang sigaw ni Jen kasama ang mga kapitbahay. Pumasok sila sa kwarto, dala ang asin at itak at iba pang gamit na maaaring makalaban sa halimaw. Napatingin sila kay Aling Mary at kitang-kita sa mga ito ang pagkabigla sa sinabi nito. Elo, si Tia, kailangan na natin madala sa ospital. Baka hindi niya nakayanin kung magtatagal pa tayo. Tumango si Elo. Nagsilapitan naman ang mga kapitbahay para sana tulungang buhatin si Aling Mary upang isakay sa sasakyan. Pero huli na ang lahat. Isa sa mga kapitbahay ang sumuli sa pulso ng ginang at sinabing patay na ito. Inay! Inay, hindi ka pwedeng mawala. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Inay. Huwag mo akong iwan. Huwag, Inay. Huwag, Inay. Inay! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Elo ay narinig din nila ang malakas na pag-alulong ng aswang sa hindi kalayuan. Napatitig ang binata sa mukha ng ina. Para itong natutulog lang, ngunit malamig na ang katawan nun na siyang nagpapaalala sa kanya ng masakit na katotohanan. Inay, bakit niyo ako iniwan? Bakit ngayon pa? Sa oras na pinakakailangan kita, Inay. Napakapit siya sa kamay ng kanyang ina. Pilit na hinahanap ang init na wala na. Lumalabo ang kanyang paningin sa pagpatak ng mga luha habang ang bawat tikpi ay tumatagos sa puso ng mga nakapaligid sa kanya. Pangako ko po sa inyo, Inay. Iingatan kita. Hindi kita pababayaan. Pero bakit hindi ko nagawa? Bakit hindi ko nagawa, Inay? Bakit hindi kita nailigtas? Lo, wala na tayong magagawa sa kanya. Patay na si Tia. Pinatay siya ng halimaw. Ayop siya. Magbabayad ang aswang na pumatay sa nanay ko. Isinusumpa ko. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Nung araw pagkatapos ng libing ni Aling Mary, bumalik si Elo sa kwarto ng kanyang ina. Kasama niya si Jen, na simula pa lang ay hindi na siya iniwan. Habang nakatayo sa gitna ng kwarto, hindi maiwasan ni Elo ang pagbabalik ng mga alaala. Ang sigaw ng kanyang ina, ang dugo sa dingding, at ang halimaw na naging sanhi ng lahat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa nanay ko. Yung gabing yun, hindi ko alam na huling beses na pala namin mag-uusap. Tingnan mo, Jen. Nandito pa rin yung mga bakas ng dugo ni Inay. Hayop ang aswang na yun. Wala siyang patawad. Kahit may sakit ang inay ko, kinain pa rin niya. Hello, kaya nga sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na nangyari. Ihanda mo na ang mga gamit mo at lumipat ka na sa amin. Ayoko nag-iisa ka dito. Aba, nakakatakot na ang bahay na to. Nang mga oras na yun, ay tila walang naririnig si Elo, na puno ng galit ang kanyang tinig. Paano ko makakalimutan ang mga nangyari? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung anong ginawa ng halimaw na yun. Ang katawan ni nanay at ang kapatid ko sa sinapupunan niya
na hindi pa man nasisilang, kinain niyang hayop siya. Napayuko si Jen. Binabalikan ang mga eksena sa isip niya. Ako man, Elo. Binabangungot pa rin. Hindi ko malimutan ang itsura ng halimaw. Natatakot din ako na baka mangyari rin yun sa mga magulang ko. Dapat siyang mahuli para hindi na makapangbiktima pa ng iba. Pero ngayon, wala na tayong magagawa. Tumitig si Elo sa mga bakas ng dugo sa sahig. May kutob ako. Hindi yun ang unang beses na pumatay ang halimaw na yun. Naalala mo ba ang tatay ko? Ang sabi nila, nilapa siya ng mabangis na hayop sa gubat. Pero hindi ako naniniwala. Palagay ko, ang halimaw din na yun ang pumatay sa kanya. Nakarinig sila ng mabibigat na yabag sa loob ng bahay. Nakita ni Elo na pumasok ang kanyang tiya Eya, ang kapatid ng kanyang ina. Sumabat ito sa kanilang usapan nang marinig ang sinabi ni Elo. Elo, anak. Hindi aswang ang pumatay sa tatay mo. Aksidente yun. Tinagat siya ng mga asong gubat. Pinagtulungan siyang lapain ng mga ligaw na asong yun. Kaya ang pumatay sa kanya ay hindi isang aswang. Napatingin si Elo kay Aling Eya, ngunit alata sa kanyang muka na hindi siya kumbinsido. Ang mas mahalaga ngayon, kailangan na nating umalis dito. May mga tao nang maglilinis sa bahay nyo. Ipabebenta na rin ito para makapag-move on ka na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat. Pero, hindi ko yata kaya mawala na lang ng ganun-ganun ang bahay na to, tiya. Hindi pwede, Elo. Ito na pag-usapan namin mag-asawa. Kailangan ibenta ito para may pamalit din sa mga nagastos namin sa pagpapalibing sa nanay mo. At saka yung utang nyo kay Hiner. Abay, wag na nating kontrahin. Baka mamaya yan ay magbago pa ang isip nun at hindi ka ampunin. Hindi naman po ako nagpapaampun eh. Ang sa akin lang naman po, sentimental po sa akin ang bahay na to. Ito na lang po naiwang alaala sa akin ng mga magulang ko eh. O sige, sige. Sabihin mo nga sa akin, kung yan ang gusto mo, ano mo kami babayaran na, Ber? Elo, sige na. Umayag ka na. Para di na maging komplikado ang lahat. Saka mas mahihirapan ka kung titira ka pa rin dito. Hay nako, mabuti pa ibilisan mo ng hakutin ang lahat ng gamit mo at umalis na tayo dito. Mabigat ang pakiramdam ko dito. Nakaalala ko ang kapatid ko. Hindi na sumagot pa si Elo. Sa halip, tahimik niyang sinimulan ang pag-iimpake ng mga gamit sa kwarto ng kanyang ina. Isa-isa niyang kinuha ang mga damit, litrato at iba pang gamit na nagpapaalala sa mga masasayang araw kasama si Aling Meli. Habang nag-iimpake, hindi maiwasang tumulo ang luha ni Elo. Sa bawat gamit na nilalagay niya sa kahon, bumabalik ang mga alaala, ang ngiti ng kanyang ina, ang masayang tunog ng kanilang halakakan, at ang huling gabi na magkasama sila. Pagkatapos ng ilang minuto, ay natapos na din ang binata, at sa huling pagkakataon, ay muli niyang sinulyapan ang bawat sulok ng silid niya at marahang bumulong. Inay, pangako, ipaghihiganti ko kayo. Magbabayad ang aswang na yun. Paglabas nila sa bakura, ay nakasalubong nila ang seryosong mukha ni Hiner. Bakit naman napakatagal nyo? Ano ba ang plano mo, Elo, ha? Ayaw mo ba sumama sa bahay? Hindi naman po sa ganun, Tiyo. Ayoko lang po kasing... Alam mo, kung hindi lang kami pag-iisipan ng masama ng mga tao dito, hindi naman kita kukupkupin eh. Dagdag palamuling ka lang sa akin eh. Papa, huwag naman po kayong ganyan sa pinsan ko. Wala naman pong ibang tutulong kay Elo kundi tayo mga kapamilya niya eh. Manahimik ka nga dyan, Jed. Huwag mo akong pangaralan, ha? Ako pa rin ang ama mo. At ikaw, Elo, huwag mong asahan na magiging libre ang pagtira mo sa bahay, ha? May mga utang ka pang dapat na bayaran sa akin. Utang? Hindi ho ba't ibinenta niyo naman po itong bahay at lupa? Di pa rin po ba sapat yun ang pambayad sa utang ng mga namatay kong mga magulang? Abat,
Ano bang akala mo? Milyones ang halaga ng bahay na to? Sa reputasyon ng bahay na to, para malaman mo, baka maibenta ko lang ito ng 20,000. Kulang na kulang pa na pambayad sa utang nyo. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, bayaran mo ako maski pa konti-konti at pagsilbihan mo din ako kasama na ang pamilya ko. Nagkakaintindihan ba tayo? At anong klaseng pagsisilbi naman po ang gusto nyo? Pwede ka maging boy sa bahay ko. O kaya naman tigakatay ng baboy na ibibenta ko sa palengke. Sige po. Kung yan po ang gusto nyo, Tiyo. Mabuti pa, tara na. Nagugutom na ako. Naglakad na lamang ang apat dahil di naman kalayuan ang bahay na mag-asawa mula sa bahay ni Elo. Tahimik lang na nakasunod sa mag-asawa ang binata. Walang tigil sa pagtatalo ang dalawa tungkol sa maaaring gagastusin nila sa pagkupkup sa pamangkin ni Eya. Bagamat narinig niya ang mahihinang bulungan ng dalawa, ay hindi na lang siya umiimik. Huminto sila sa tapat ng isang malaki at marangyang bahay. May maaliwalas itong hardin at malinis na daan papasok. Nadaanan din nila ang maliit na slaughterhouse sa gilid ng bahay na iyon na minsan din ginagamit ng mga magulang ni Jen para sa pagkatay ng mga baboy. Napahinto si Elo sandali, nakatingin sa slaughterhouse. Kuya Elo, okay ka lang ba? Halika na, pasok na tayo. Pagpasok nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin mula sa mga ventilador. Napansin ni Elo ang magarang loob ng bahay, ang malalaking chandelier, mamahaling kasangkapan at ang maayos na pagkakaayos ng mga mamahaling kagamitan. Ted, ihatid mo sa kwarto niya tong pinsan mo. Ikaw na ang bahalang magsabi sa kanya ng mga pwede niyang gawin at hindi dapat gawin sa bahay na ito. Saka na lamang namin ipapaliwanag sa kanya ang magiging serbisyo niya dito. Sige na, ikaw na ang bahala. Opo, Mama. Tara na, Kuya Elo. Sumunod ka sa akin. Ako na magdadala ng bag mo. Siya nga pala, sandali lang. Pag naihatid mo na siya sa kwarto niya, doon na lang muna kayo at huwag munang lalabas. May gagawin pa kami ng papa mo at ayaw namin maistorbo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po. Halika na, Kuya. Nagbatiuna na itong naglakad pataas sa hagdan, patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Sinundan siya ni Elo. Malaki masyado ang bahay na to para sa 3 tao lang Hindi ka ba natatakot dito sa inyo? Ano naman ang dapat ko ikatakot dito, Kuya? Sina Mama at Papa, may kakayahan silang malakit na mga tao. Takot kang na mga multo kahit na ano pang mga nilalang na yan. Bakit? Natatakot ka ba? Ha? Natatakot ka ba na baka pasukin din tayo ng aswang dito tulad ng ginawa sa nanay mo? Oo. Huwag kang matakot. Matibay na di hamak ang bahay namin kaysa sa inyo. Saka marami naman tayo kasama dito May mga hardinero, katulong at iba pang tauhan. Siya nga pala, dun sa slaughterhouse, huwag kang basta-basta papasok dun hanggat hindi sinasabi ni Papa. Bakit naman? Ano bang meron dun? Hindi lang basta slaughter yun. Minsan kapag hindi nagagamit, doon nagsasagawa ng ritual ang mga magulang ko at gumagawa ng mga gamot. Huwag mo nalang sasabihin kahit kanino na albularya at albularyo sila. Ayaw nilang ipagsabi kasi hindi na raw bagay sa estado ng buhay namin Parang si Inay din. Isa rin siyang albularya, pero natalo siya ng aswang. Naiisip ko tuloy, kasalanan ko kung bakit siya namatay. Bakit naman? Nung gabing yun, ibinigay niya sa akin yung singsing niya na agimat sa palagay ko. Takot kasi yung aswang dun Kung hindi niya sana ibinigay sa akin yun, sana buhay pa siya hanggang ngayon. Ano ka ba naman? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Siya naman na may gustong ibigay sa iyo ang singsing, di ba? Ano ka ba? Sa ginagawa mong yan, mas lalo ka lang matatagalan niya na makalimot. Di ko alam, Jed. Di ko alam kung kakayanin ko. O ito, nandito na tayo sa kwarto mo. Pasok ka na. Tapos, isarado na natin ang pinto. Antayin na lang natin na palabasin nila tayo. Ayaw kasi nila Mama at Papa na naiistorbo sila sa ginagawa nila mga ritual Okay.
Sige, ako na magsasara ng pinto. Ngunit bago isarado ni Elo, ay may napansin siyang dalawang babae na nakauniforme na nakatayo sa tapat ng isang kwarto sa itaas. Nakatingin ang mga ito sa kanila at matalim kung tumitig. Jed, sino sila? Sila mga katulong dito. Sa narinig ay isinarado na ni Elo ang pinto at hinayaan na lang ang dalawang babaeng nakita. Inisip niya na marahil ay nagulat lang ang dalawang babae na may bago sa bahay na yon. May katulong pala kayo? Oo, pero pipi. Pipi? Oo, mas gusto ni mama daw ang ganyan para daw iwas sa mga chismosang katulong. Ganun ba? Siya nga pala. Iwasan mo makipagtitigan sa kanya. Iwasan mo rin na magtanong at mag-usisa. Sira, paano ko naman gagawin yun? Di ba sinabi mo pipi siya? Paano ko naman siya kakausapin? Saka ang dami naman bawal dito sa bahay niyo. Mabuti pa sa bahay namin, maski maliit malaya akong magagawa lahat. Masanay ka na. Kasi nga di ba, dito ka na nakatira Wala ka na sa bahay niyo. Halika, tulungan kitang ayusin ang mga gamit mo. Binuksan ni Jed ang aparador na naroon sa loob ng silid. Inilabas naman ni Elo ang kanyang mga gamit na nasa loob ng kanyang bag. Abalang-abala ang dalawa sa pag-aayos nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw mula kay Eya. Nagkatinginan bigla ang dalawang magpinsan. Biglang bumalandra ang nag-aalalang mukha ni Elo. Sa ganung klase ng sigaw ay para na siyang natroma. Naalala niya bigla ang sigaw ng kanyang ina. Lalabas na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Jed. Tahimik lang ito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na boses ni Hiner. Siraulo kayo, mga ampas lupa kayo! Akala mo matatakasan mong pagsira sa gamit ko? Halika dito! Doon na pagtanto ni Elo na hindi ang tiyahin ang may problema, kundi ang katulong ng bahay. Inis ka kasi! Alam ko ba nagkakaintindihan na tayo na hindi ka makikialam sa mga gamit na pinagbabawal ko sa'yo? Ano ba naman? Ba't ang tigas ng ulo mo? Bayaran mo ang nabasag! Mas mahal pa yon sa buhay mo! Parehas namang napaupo sa kama ang dalawang magpinsan. Nang tumahimik na sa labas, ay nagsalita si Jed. Sanay na ako sa mga ganyang eksena. Kapag may nagkakamali dito sa bahay, ganyan sila. Kawawa ang mga nagiging katulong dito sa bahay namin. Mayaman na kayo, di ba? Ba't yung tatay mo? Parang hindi siya nakukontento sa kung anong meron kayo. Alam mo, kung ako lang ang may ganitong klase ng pamumuhay, Jed, tutulong ako sa kapwa ko at di ako manlalamang ng kapwa ko. Yun din naman ang pangarap ko, Kuya Elo. Pero wala akong magawa kundi sumunod sa kanila Halika na nga, hayaan na natin sila. Ano ba magandang gawin para di tayo mainip? Teka, ano yun nasa balikat mo? Basa ba yan? Ha? Wala to, Kuya. Pati ba ikaw? Sinasaktan ka nila? Hindi makatingin sa kanya si Jed. Oo, sinasaktan nila ako. Pinapalo nila ako kapag hindi nasusunod ang gusto nila. Madalas sinturon ni Papa ang ginagamit na pangdisiplina sa akin, na kapag tumama sa balat ay nagiiwan ng latay at mga sugat. Hindi nawala sa isip ni Elo ang mga nalaman niya tungkol sa kung paano mamuhay ang mayaman niyang kamag-anak. Nalulungkot siya para kay Jed dahil sa palagay niya ay mas maswerte pa rin siya dahil maski ikaw sa buhay ay alam niyang minahal siya ng gusto ng kanyang mga magulang at kailanman ay hindi siya sinaktan maski ano pa ang kanyang nagawang pagkakamali. Habang nasa loob sila ng silid ay may napansin siya sa kilos ng kanyang pinsan. Jed, may tatanong ako sa'yo. Ano yung Kuya? Bakla ka ba? Uy, hindi Grabe ka naman magtanong ng direct to the point. Yung totoo. Huwag kang maingay, baka marinig ka nila. Malalagot ako Sinasabi ko na nga, be.
namang masama sa pagiging bakla? Wala nga kuya. Pero sa kanila meron. Huwag kang maingay ah. Bigla tuloy akong kinilibutan sa'yo eh. Kuya naman eh, di ba sabi mo walang masama doon? Tsaka di tayo talo. Siyempre tayong dalawa lang ang magpinsang kaya ang turing ko sa'yo parang kapatid na rin. Mabuti pa eh, matulog na nga tayo. Dito ka matutulog? Oo, dito muna. Baka kasi makagawa ka ng hindi tama eh. Kaya kailangan kitang mabantayan ngayon. Kinabukasan ay nakita niya sa likod ng bahay ang kanyang tiya Eya at ang katulong na naglalaba. Tutulong sana siya sa kanila pero pinagbawalan siya ng kanyang tiyahin. Huwag ka nang tumulong sa amin. Puntahan mo ang tiyo mo sa slaughter. Kanina ka pa inihintay doon. Tumango si Elo at naglakad na papunta sa lugar na sinasabi ng kanyang tiyahin. Naisip niya ang sinabi ni Jed na kahit minsan ay hindi pa nito napapasok ang slaughter. Pero dahil siya ang gagawing tagakatay ng baboy, ay mas mauuna pa siyang makapasok kaysa sa kanyang pinsan. Habang naglalakad siya papunta doon, ay may nakita siyang isang plastik na nilalangaw sa may damuhan. Napatakip siya ng ilong dahil mabaho ang bagay na nakasilid doon. Pupulutin na sana niya yon nang makarinig ng malakas na sigawan ng mga taong nagkakagulo. Nang tumayo siya, ay nakita niya na may mga nagtatakbuhang tao. Lumapit si Jed sa kanya. Kuya, ano kaya nangyayari doon? Hindi ko alam eh. Tara, tingnan natin. Hala, di ba may inutos sa'yo si Mama? Baka magalit yun. Saglit lang naman eh. Tara! Tumakbo na rin sila at lumabas sa bakuran. Nakisabay sa agos ng tao papunta sa isang lugar. Nang makarating sila, ay natulala ang dalawa sa kanilang nakita. Wakwak ang siya ng bangkay ng isang babae at halos di na rin makilala ang muka. Ganitong nangyari kay nanay ha. Nakakatakot na talaga ang nangyayari ito. Dumating ang mga tanod kasama ang ilang matatandang lalaki na pawang armado ng itak at sibar. O lumayo kayo dyan, lumayo, layo kayo! Huwag niyong gagalawin ang bangkay ha! Nagkatinginan si Elo at si Jed. Sa kabila ng takot, alam ni Elo na kailangan niya magtanong. Lumapit siya sa isang tanod. Manong, sino po ang biktima? Kilala niyo po ba siya? Si Aling Cora yan. Pinagtitinda ng kakanin sa palengke. Nakita raw na naglalakad pa uwi kagabi, pero di na nakarating sa bahay nila. Kawawa naman ang pamilya niya. Nanlamig si Elo. Kilala niya si Aling Cora. Isa ito sa mga mababait na tindera sa kanilang lugar at kaibigan yun ng kanyang ina. Habang nag-uusap ang dalawa, ay mas lalo pang dumagsa ang mga nakikiisyosong tao. Nakita din ni Elo na papalapit na din si Aling Eya at matalim ang tingin nito kina Jed at Elo. Mukhang aswang na naman ang dumali dito. Mukhang napapadalas na ang pambibiktima ng hayop na yan ha. Ano kaya ang pwede natin gawin? Kailangan natin gumawa ng paraan para di na ulit ito makapambiktima. Baka mamaya, mga kapamilya na natin ang papatayin yan. Pwede siguro magronda tuwing gabi. Sumang-ayon ang mga tao sa sinabing yun ni Elo. Kung yan ang solusyon, tang-ayon ako. Pero kulang tayo sa tao. Kailangan natin ng voluntaryo mula sa mga kababaryo natin lalaki para mas madami ang magbantay. Nagkaroon bigla ng bulong-bulungan. Karamihan sa mga tao ay takot na magboluntaryo. Biglang nagtaas ng kamay si Elo. Sasama ako sa pagroronda! Nagulat si Jed at hinila ang braso ni Elo. Kuya, sandali lang. Seryoso ka? Delikado yun. Paano kung ikaw ang sunod nilang biktimahin? Jed, hindi pwedeng lagi na lang tayo matatakot. Kailangan nating kumilos. Isa pa, kilala ko si Aling Cora. Hindi ako papayag na mangyari din ito sa iba. Tumango ang tanod. Halatang gumanga sa tapang ni Elo. Magaling iyo. Kailangan namin ng mga tulad mo. Sa gabing ito, magsisimula ang ronda. Maganda ka at siguraduhin mong alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Biglang natigil ang usapan nila nang lumapit ng tuluyan si Aling Eya. Oh, yung dalawa.
Anong ginagawa niyo dito, ha? Ikaw, Elo, hindi ba tinutusan kita kanina na puntaan ng Tiyo Hiner mo? Bakit ka nakikichismis dito? Pambihira mga bata to. Nako, Manong Tanod, pasensya na po kayo. Pero wag niyong pinagpapapatulan ng mga to. Mga bata pa po sila. Siguro naman hindi niyo naman uubligayin na gawin ng isang trabaho na dapat kayo naman talaga ang gumagawa, hindi ba? Anong alam ng mga to sa pagtatanggol sa sarili nila? Hala, kayong dalawa, umuwi na kayo. Ngayon na. Pero tiya, Umuwi na kayo! sige po, pupunta na po ako doon. Di kuya kasi, hinila-hila pa ako dito eh. Huwag na kayong magsisiyan. Bumalik na kayo sa bahay. Walang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod. Umuwi sila ng bahay at dumiretso na si Elo sa slaughter. Naabutan niya doon ng kanyang Tiyo Hiner. Pagpasok niya sa pinto, ay naamoy na niya kagad ang amoy ng malansang dugo. Naging malikot ang kanyang mga mata sa pagmamasid sa paligid. Marumi ang loob at napakaraming mga plastik. Malamig din sa loob na talagang parang pinasadya upang maging sariwa ang kinakatay doong mga baboy. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Galing po kasi kami sa labas, Tiyo. Tiyo, alam niyo po ba? May pinatay po na babae tapos... Wala akong pakialam sa nangyayari sa labas, Elo. Dapat ganun ka din. Ang dapat mong iniintindi ay kung paano ka magkakaroon ng silbi sa pamamahay ko. Tiyo, ano po bang gagawin ko? Magtagtag ka ng mga buto ng baboy at ilagay mo sa tapayan na nakasandal sa dingding. Huwag na huwag mong hahayaang sumingaw ha, nang ma-preserve pa rin ang pagkasariwa ng karne. Kahit kailan talaga umiinit ang dugo ko sa'yo. Pasensya na po. Bilisan mo na! At marami pa tayong gagawin! Dahil hindi sanay si Elo na magtagtag ng karne, nagkaroon ng paltos ang kanyang palad. Sa sobrang hapdi nun, nabitiwan niya bigla ang malapad na itak at agad yung bumagsak sa sahig na lumika ng malakas na tunog. Habang pinupulog niya ito mula sa ilalim ng lamesa, napansin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Parang pinto na nakasimento sa sahig. Napalunok siya habang tinititigan yun. Agad niyang inisip na baka hindi dapat ito makita ni Numan. Nagkunwari siyang walang napansin at muling nagpatuloy sa pagtatagtad ng karne kahit masakit na ang kanyang palad. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang gawain ni Elo. Pagkatapos maghapunan, agad siyang pumasok sa kanyang silid para magpalit ng damit at makapagpahinga. Ngunit habang nagpapalit, nakarinig siya ng kakaibang mga ingay mula sa labas ng malaking bahay. Mga tahol ng aso na parang may kinatatakutan. Napatigil siya at nakiramdam. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas. Tahimik na pinakinggan ng mga ingay. Paglabas niya, ay nakita niyang nakatingin ang mga aso yun sa direksyon ng slaughterhouse. Lumapit siya doon ng dahan-dahan dahil sa kuryosidad. Nakasarado ang pinto pero naririnig niyang may mga nagtatalo sa loob nun. Naririnig niya ang halos pabulong na boses ng kanyang tiyo. Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding. Bakit ba kasi tigas ng ulo mo? Mapapahamak ka sa ginagawa mo eh. At maski ako, mapapahamak din kapag nahuli ka. Ano ka ba? Paano kami makakita sa'yo? Ano sa palagay mo mararamdaman namin kapag napahamak ka? Huwag mo nang pagalitan. Baka lalo magtampo sa'yo. Huwag na lamang uulit. Dahil sa narinig na mga salitang yon, napakunot ng noo si Elo. Nagsimula siyang mag-isip kung anong klaseng usapan ang nangyayari sa loob ng slaughterhouse. Habang dinidikit pa rin ang kanyang tenga sa dingding, sinubukan niyang makinig ng mabuti sa mga boses. Hindi to biro, Eya. Kung hindi natin kontrolin yan, baka masira ang lahat. Alam mo kung gaano kabigat ang responsibilidad natin dito. Pero Hiner, paano kung hindi na siya makontrol? Anong gagawin natin? Ayoko nang mangyari ulit ang nangyari. Biglang naputol ang kanilang usapan nang makarinig ng kaluskos mula sa kanyang pinatatayuan. Natapakan pala niya ang isang tuyong sanga na lumikha ng mahinang tunog. Agad siyang napaatras at nagtago sa gilid ng pader.
narinig niyang bumukas ang pinto ng slaughterhouse. Sino yan? May tao ba dyan? Pinilit ni Elo na huminga ng mahina at hindi gumalaw. Sa kanyang pagtatago, nakita niyang lumabas si Mang Hiner. May hawak ng malaking itak, habang si Aling Eya naman ay maingat na sumusunod sa likuran nito. Tumalikod sila at muling pumasok sa slaughterhouse matapos ang ilang minutong pagmamadyan. Ngunit bago sumara ang pinto, napansin ni Elo ang isang kakaibang anino sa loob. Parang silweta ng isang malaking nilalang na hindi tao. Nanlamig si Elo sa nakita niya. Alam niyang may tinatago ang kanyang tiyo at ito ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Umatras si Elo at dahan-dahan ang mga hakbang na bumalik siya sa malaking bahay. Pilit niyang nilalabanan ang pangangatog ng kanyang mga binti habang tahimik na isinasara ang pinto ng bahay. Pagkatapos maisara, ay sumandal siya roon at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Iniisip niya ang narinig at nakita. Hindi mawala sa isip niya ang nakitang silweta ng malaking nilalang sa slaughterhouse na yon. Pero kalaunan ay naisip niyang marahil dahil lamang sa ilaw, kaya nagmukha itong malaki. Inisip niyang si Jed ang kausap ng dalawa at pinagagalitan. Kuya Elo, saan ka galing? Oh, ba't parang namumutla ka? Nagulat si Elo at agad niyang pilit na inayos ang kanyang ekspresyon. Nagtaka siya kung bakit nasa loob ang kanyang pinsan. Wala. Nagpahangin lang ako. Ang init kasi sa kwarto eh. Tumaas ang kilay ni Jed. Halatang nagdududa. Talaga? Eh bakit parang pawis sa pawis ka? Saan ka nagpunta sa labas? Sa slaughterhouse, no? Doon ka galing? Sa narinig, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elo. Hindi ah. Curious ka kung anong meron doon, no? Wala ka bang napansing kakaiba doon nung pinapasok ka kanina ni Papa? Ba't ganyan ka ba magtanong? Parehas lang tayo. Gusto ko din malaman kung anong meron doon, Kuya Elo. Napalunok si Elo. Tinignan ng diretso si Jed. Wala namang kakaiba sa loob eh. Hindi naman yung sa loob mismo ang sinasabi ko eh. Yung kwarto sa ilalim ng slaughterhouse ang gusto ko mapasok. Ano? Teka, paano mo nalaman yun? Nakita ko kasi yung plano ng bahay dati sa lumang aparador ni Mama. Nakita ko may silid sa ilalim nun. Pasukin natin minsan. Gusto mo? Naku, ayoko, baka mahuli tayo. Malalagot tayo niyan sa Papa at Mama mo. Hindi naman tayo magpapahuli. Ikaw naman napakaduwag mo. Eh bakit ba kasi? Di ba binabalaan mo ako nung una na wag akong makikialam sa mga bagay dito? Tapos ngayon binubuyo mo ako makagawa ng kasalanan sa mga magulang mo. Mabuti tayo, pumasok tayo sa mga kwarto natin at baka mamaya mahuli pa nila tayo nandito. Sige na, alamin natin mamaya, Kuya Elo. Magtigil ka nga dyan. Naglakad na si Elo papasok sa kanyang kwarto, pero sinindan siya doon ni Jed at nangungulit pa rin. Magpahinga ka na, Jed, at ako rin. Pagod na ako. Sinubukan niyang tapusin ang usapan at dumiretso sa kanyang kama. Pero muling nagsalita si Jed at patuloy na nangungulit. Nagbingi-bingihan na lang si Elo at nagkunwaring natutulog na. Sakto, 2:00 ng madaling araw nang may narinig na mahihinang katok ang binata. Nang bumukas ito, ay nakita niya si Jed na papalapit. Tara na! Tulog na sila Mama at Papa! Tuluyan na nga ring nabuyo si Elo na sumama sa kanyang pinsan. Tiyempo namang natutulog na ang mag-asawa. Kinuha ni Jed ng dahan-dahan ang susi sa ibabaw ng lamesa sa loob ng kwarto ng kanyang ama. Lumabas sila ng bahay at pumunta sa slaughterhouse. Jed, sigurado ka ba dito sa gagawin natin? Oo naman! Tara na! Pumasok na tayo! Bilisan lang natin! Bigla akong kinabahan sa gagawin natin eh. Pambihira! Ngayon ka ba kakabahan? Eh naririto na tayo sa loob. May flashlight ka ba? Oo, meron.
Nang makapasok na sila sa loob ng slaughterhouse, ay agad na itinuro ni Elo ang nakitang sikretong pinto sa sahig. Ito yun. Teka, titignan ko. Nakalakang pinto. Paano natin bubuksan? Ang dami mong susing hawak. Pinagtiyagaan na magpinsan na hanapin ang kasukat na susi sa pinto, hanggang tumunog yun nang maisaksak nila ang susi ng may kulay asul na palawit na katulad ng dahon. Pagkabukas nun, ay nakita nila ang isang pababang hagdan. Sumalubong din kagad sa kanila ang mabahong samyo ng hangin na nagmumula sa loob. Halos maduwal ang dalawa sa naaamoy. Ang baho naman dito. O ano, hindi mo kayang amoy? Bumalik na tayo sa bahay. Wag! Nandito na tayo eh. Tingnan na natin kung ano nasa ibaba. Biglang inikot ni Jed ang liwanag mula sa flashlight sa loob ng silid pagbaba nila. Dahilan upang masilip nilang mabuti ang kabuuan nito. Napansin niya ang hanay ng mga tapayang yari sa luwad na nakahilera sa isang sulok. Ano kayang laman ng mga ito? Si Elo naman ay napatigil at napatingin sa paligid. Agad niyang naramdaman ang bigat ng atmosfera. Mabaho, mainit, at tila bumabalot ang amoy ng nabubulok na karne sa buong silid. Nang ituon ang mga mata sa sahig, tumambad sa kanya ang makapal na bahid ng dugo na nagkalat mula sa sementado nitong lapag. Ang ilan sa mga lamang loob ng baboy ay nakakalat rin. Tila walang pakundangang iniwan sa kung saan-saan. Diyos ko, anong mga to? Tanging nasambit ni Elo sa sarili habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalat sa paligid. Nanindig din ang kanyang balahibo. Tara na kuya, nagbago na ang isip ko. Nakakadiri dito. Saka natatakot na ako. Ikaw naman palang duwag eh. Wala pa nga tayo nakikita, natatakot ka na. Ano nga bang laman ng mga tapayan na yan? Wag! Wag mo nang buksan! Sinilip ni Elo ang isa sa mga tapayan, ngunit hindi ito agad gumalaw. Napansin niyang may takip ang mga ito, selyado na makapal na tela at lubid. Nilapitan niya ang isa, habang si Jed naman ay nag-aalangan pa rin sa likod niya. Kuya, wag na! Baka mapahamak pa tayo! Hindi sumagot si Elo, bagamat ramdam niya rin ang kaba na naig ang kuryosidad sa kanya. Maingat niyang tinanggal ang lubid na nakatali sa takip ng tapayan. Kasabay ng unti-unting pagbukas nito, lumabas ang mas matinding amoy na halos nagpaluwa sa kanilang dalawa. Ang baho! Ang baho! Ano ba to? Sa liwanag ng flashlight ni Jed, tumambad sa kanila ang laman ng tapayan. Mga laman loob at dugo na tila inimbak at hinahayaan lang na mabulok. Halos masuka si Jed sa nakita, habang si Elo naman ay napapaatras at hindi makapaniwala. Kuya, ano ba to? Sino ba gumagawa nito? Huwag ka maingay, ano ka ba? Akin na nga ang flashlight na hawak mo at sisilipin ko ang loob. Medyo madilim eh. Tara na kuya, lumabas na tayo. Hindi, sandali lang. Itutok mo ang flashlight sa tapayan. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagpatay sindi ang ilaw ng flashlight. Anak na, umamalasin nga naman para naubos pa yata ang battery ng flashlight. Ipukpok mo na lang sa kamay mo para umayos. Hindi kasi masyado nagagamit kaya ganyan yan. Parang bumibigay na. Nang umayos ang ilaw nito, ay itinapat ito ni Elo sa loob ng tapayan na nabuksan. Ganun na lamang ang pandidiring naramdaman nila at takot nang makita kung ano ang laman nun. Ano tong mga to? Mga parte ng katawan ng tao. Anong ginagawa ng mga yan dito? Bakit may ganyan? Alam kaya nila papa at mama to? Hindi ko alam, Jed. Mabuti pa, umalis na tayo dito. Aatras na sana sina Elo, ngunit biglang napatigil nang may marinig na kaluskos mula kung saan. Kuya, ano yun? May tao. Hindi pa man ito nasasagot ni Elo, ay biglang bumukas ang isa pang pinto. Napagtanto ng dalawa na tila
may iba pa palang daan palabas sa silid na yun. Agad nilang pinatay ang kanilang flashlight upang maiwasan na makita sila ng kung sino man na pumasok ngayon sa silid. Pareho silang nanahimik at nag-ingat na hindi mahuli. Napansin na kagad ni Elo ang pag-iinit ng kanyang singsing sa kanyang daliri. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang isiping baka aswang ang nasa loob ng silid na yun. Ganun-ganun din kasi ang naramdaman niya nung pinatay ang kanyang ina. Madilim na madilim ang paligid, ngunit amoy na amoy pa rin nila ang mabahong amoy na nagmumula sa silid at sa bagong pasok na nilalang. Hindi nila ito maalinag ng gusto, pero naririnig nilang parang dumidiretso ito sa mga tapayan at maya-maya pa ay nakarinig na sila ng tunog na parang may ninangasap. Nang matapos kumain ang nilalang, ay bumalik ulit doon sa pinanggalingan nito. Naghintay pa sila ng ilang sandali bago sundan ang pinaglabasan ng nilalang ngayon. Para saan kaya ang pintong to? Oh, huwag mo sabihin pati ito gusto mo ring alamin. Tara na, baka mahuli pa tayo ni Papa. Dito na tayo lumabas. Sigurado ka ba dyan? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait mo? Paano na lang kung nandiyan yung nilalang na lumabas kanina? Hindi nga natin alam kung ano yun eh. Binuksan ni Elo ang pintong nilabasan ng nilalang na nakita nila. Ingat na ingat silang lumikha ng ingay. Binuksan nila ang flashlight. Umalat ang liwanag sa makipot na daan. May naisip lang ako. Paano kaya kung ano? Na ano? Na nag-aalaga sila ng halimaw? Teka. Hindi siguro. Pero paano mo maipapaliwanag ang mga nakita natin, Jed? Kung ganon, hindi ko sila kukonsintin. Dapat silang managot. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Ang dulo ng daang yun nang mabuksan nila ang pinto ay bumungad sa kanila ang kanilang bakuran. Mabilis na lumabas ang dalawa at maingat na bumalik sa loob ng bahay. Sa kusina sila dumaan, ngunit gano'n na lamang ang panlulumo nila nang makita nila si Iner na umiinom ng tubig. Pare-parehas silang nagkagulatan. Anong ginagawa nyo? Saan kayo galing na dalawa, ha? May inayos lang po kami sa labas. Yung poso. Pinaglololoko niyo ba ako, ha? Ganitong oras nag-aayos kayo ng poso? Naalala ko po kasi, Papa, na may laro pala kami ng basketball bukas sa liga. Kaya bigla ako naisipan na maglaba. Wala po kasi akong gagamitin eh. Nagpasama po ako dito kay Kuya Elo. Totoo ba yan? Baka tumatakas kayo kapag gabi, ha? Naku, hindi po tiyo. Hindi po kami tumatakas. Sige lang. Huwag ko lang malalaman na pinaglololoko niyo ako. Dahil malilintikan talaga kayo sa akin. Totoo po, Papa. Hindi po namin kayo niloloko. Sige na. Umakyat tayo sa taas. Sinasabi ko sa inyong dalawa, ha? Huwag na huwag yun ang uulitin to. Minsan kung pa kayong mahuli, di siguraduhin ko sa inyong ikukulong ko talaga kayo sa loob ng 1 linggo nang walang labasan sa mga kwarto nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Papa. Hindi na hinintay ng dalawa na masundan pa ang sinasabi ng lalaki. Agad na silang tumakbo pataas ng hagdan. Matindi ang kabang nararamdaman ng dalawa habang kaharap ang lalaki. Pagkapasok nila ay agad na tinanggal sa kamay ni Elo ang sinsig na suot. Napansin din ni Jed na namamaga ang daliri ni Elo. Hala, ano nangyari dyan sa daliri mo? Di ko nga rin alam eh. Kanina pa nagsimulang uminit to nung nasa loob tayo ng slaughterhouse. Tapos mas lalo nag-init nung nandito na tayo sa loob. Eh bakit kasi sinusuot mo pa yan? Nasasaktan ka naman pala. Teka, ba't nandito ka nga pala? Ang mabuti pa bumalik ka na rin sa kwarto mo. Mamaya pagalitan na naman tayo eh. Hindi agad napansin ni Elo ang mabilis na pagkilos ng kamay ng kanyang pinsan. Dinampot nito ang singsing na inilapag sa kama. Ngunit agad din niya itong nabitiwan dahil napaso siya. Aray, mainit nga, Kuya. Grabe ka naman. Ba't mo ba kasi sinusuot yan? Ito na lang kasi ang naiwang alaala ni Inay sa akin. Bili niya sa akin
na wag ko itong iwawala dahil magiging proteksyon ko to sa anumang klase ng panganib. Ang astig naman pala niya kung ganon. Pero paano naman niyang gumagana? Hindi ko pa alam eh. Hindi kaya umiinit yan kasi parang binabalaan ka niya na may iswang sa paligid? Na nag-aalaga ng aswang ang mga magulang mo? Ganun ba, Jed? Hindi Kuya Elo. Imposibleng mag-alaga sila. Pero paano mo ipapaliwanag yung nakita natin kanina? Sige nga. Baka walang alam sila Papa doon. Imposible talaga Kuya. Kung tambakan lang yun ng mga dumi, papayag ako. Pero yung may kinalaman sila sa pag-aalaga ng halimaw, imposible. Di nila yung gagawin. Saka hindi naman natin talaga nakita kung tao ba yun o talagang halimaw eh. Ed, aalamin ko ang totoo. Aalamin ko kung anong klaseng nilalang ang nasa ilalim ng slaughterhouse. Maya-maya pa, nagpaalam na si Jed kay Elo at bumalik na sa sariling silid. Naiwan si Elo na mag-isa, ngunit hindi siya dinapuan ng antok ng sandaling yun. Sa halip, napuno ang kanyang isip ng mga tanong at palaisipan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Panay ang kanyang buntong ng hininga. Habang tumatagal, naramdaman niyang hindi na talaga siya makakatulog. Napagpasyahan niyang bumangon na mula sa higaan. Alas 5 na ng madaling araw noon. Bumaba na siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng kanilang almusal. Habang nagluluto siya, narinig niya ang kaluskos mula sa bandang hagdan. Paglingon niya roon, nakita niyang pababa na si Tia Eya. Mukhang kakagising lang. Ang aga mo yata nagising, Elo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa at ninitian ang kanyang tiyahit. Medyo po. Lumapit si Tia Eya at tinignan ang niluluto ni Elo. Hala sige, tulungan na kita dyan. Mas mabuti lang maaga tayo makapag-almusal. Nagsimulang tumulong ang kanyang Tia Eya sa kanya. Ngunit napansin ni Elo ang kakaibang bigat sa kilos nito na tila may iniisip din. Hindi na lang siya nagtanong at itinuloy ang ginagawa. Ngunit sa isip niya, alam niyang maraming misteryo pa ang kailangan niyang alamin. Pwede mo ba kaming ipagtimpla muna ng kape? Opo, Tia. Sandali lang po. Hindi pa man nakakalakad palayo ang binata, ay bigla nilang nakita si Jed na pababa na rin ng hagdan at mabilis na tinungo ang lababo. Sapu-sapu nito ang sariling bibig. Napatayo si Aling Eya at biglang nag-alala. Jed, ano nangyayari sa'yo anak? Agad na lumapit si Eya kay Jed na halatang tila nahihirapan sa kanyang paghinga. Mabilis nitong binuksan ng gripo at nagmumog na parang inaalis ang nasa bibig. Ang sama po ng palaginip ko. Parang may nakain po akong kung ano. Hindi na naituloy pa ni Jed ang kanyang sinasabi. Tumayo siya mula sa lababo, nanginginig at balisa. Napatingin siya kay Elo at ang mga titig ay parang nagtatanong. Ano ba talaga nangyari? Sabi mo na naginip ka. Sige lang, huminga ka na malalim. Magiging okay ka rin. Tumango ang pinsan niya at pilit na kumalma. Ngunit halata pa rin ang takot at pandidiri sa kanyang mga mata. Hindi naman masabi ni Elo na baka kaya siya na naginip ng ganun ay dahil sa mga nakita nila noong gabi sa ibaba ng slaughterhouse. Grabe, parang totoo talaga yung panaginip ko. Kumakain ako ng hilaw na karne. Nakakadiri. Panaginip lang yan. Walang masama sa panaginip. Sige na, maghilamos ka na muna at uminom ng tubig para may masmasan ka. Tumango si Jed sa ina at sumunod sa utos. Natapos ang buong maghapon na yun na normal at lumipas ang maghapon na di nagpakita sa kanila si Hiner. Ang sabi sa kanila ni Aling Eya ay may biglaan itong lakad na pinuntahan. Natapos ang maghapon, naparelax-relax lang sila dahil wala si Mang Hiner. Pagsapit ng gabi, nang muling pumasok si Jed sa loob ng kwarto ni Elo, ay pinilit itong gisingin. Kuya Elo,
Kuya Elo, gising! Tulog na sila. Oh, ano ngayon? Ano na naman bang plano mo, ha? Unwari ka pang ayaw mo. Pero alam ko na gustong gusto mo makapagiganti sa pumatay sa nanay mo, di ba? Ano pang iniintay mo? Baka totoo mga pugad nga ng aswang yung nasa ilalim ng slaughterhouse namin. At hindi alam nila mama to. Magandang tayo makatuklas, kuya. Dahil sigurado ko na tayo magmumukhang bayani sa mata ng mga magulang ko. Halika na! Sigurado ka ba, Jed? Tangulang ang isinukli ni Jed sa tanong niya. Mabilis silang nagpunta sa slaughterhouse. Tahimik na ang paligid, kaya't nagawa nilang makapasok sa loob nang walang nakakapansin. Ganon din ang pagbukas nila ng pinto. Dapat pala, sa kabilang pinto tayo dumaan, dun sa lagusan. Tama na rito. Gusto ko lang matiyak kung ano ba talaga ang nakita natin. Dahan-dahan silang pumasok. Sa pagmamadali nila ay nakalimutan ng isara ang pinto sa labas. Tinumbok nila ang lagayan ng tapayan. Nakakalat pa rin ang mga bagay na natapon sa sahig. Kaya't halatang hindi pa yun nakikita ni Mang Hiner at Aling Eya. Kahit makita to nila mama, hindi nila iisipin na tayo may gawa nito. Tama ka. Pagbibintangan nila ang tao dito sa loob. Teka, mukhang tahimik ang loob ng kwartong to, ha? Kung ganun, lumalabas siya tuwing gabi. Hindi kaya nang bibiktima siya at dito dinadala yung mga biktima niya para katayin ng papa mo? Hindi ganun yun. Sigurado ako. Hindi na natapos ni Jed ang mga sasabihin nito kay Elo dahil nakarinig sila ng mga boses sa labas ng pinto. Nagtatalo ang mga magulang ni Jed. Naku, patay! Yan ang nga bang sinasabi ko. Nasa iyo ang susi. Ang mabuti pa, ilagay mo sa ibabaw ng tapayan habang naghahanap ako ng mapagtataguan natin. Yari tayo nito. Mapapahamak talaga tayo. Saan tayo magtatago? Sa lagusan, doon tayo. Saktong pagpasok ng dalawa sa ilalim ay nakapagtago na ang dalawa sa likod ng pinto ng lagusan. Aalis na sana sila pero mas nanaig ang kagustuhan nilang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yo na lagi mong sisiguraduhin nakasara ang pinto bago tayo umalis. Eh sigurado naman ako nakalak yun eh. Hindi ba't isinilid mo pa nga ang susi sa iyong bulsa? Yun nga din ang alam ko eh. Buksan mo na nga lang ang ilaw at baka narito lang. Oh, pambihira. Nandito lang pala sa ibabaw ng tapayan eh. Paano naman yan dyan mapupunta? Abay malay ko. Si Ampaw. Nasaan si Ampaw? Baka lumabas na naman yun. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo nun, di ba? Ayaw mapagsabihan. Naloko na. Baka mahuli ng mga tanod yun. Malaking problema, Hiner. Tahimik ang dalawa sa likod ng pinto. Malinaw sa kanila na may alam nga ang dalawa sa mahiwagang nilalang na naninirahan sa kwartong yun. Kapwa pigil ang hininga ng dalawa. Dahan-dahan silang humakbang upang tuntunin ulit ang dulo ng makipot na lagusan. Biglang narinig ni Aling Eya ang mahina nilang mga kaluskos. Teka, anong ingay yun? Parang may tao, Hiner. Ayan ka na naman eh. Para ka na naman napapraning yan eh. Halika na nga, hahanapin natin si Ampaw bago mahuli ang lahat. Samantala, ang dalawa ay kapwa nakarating sa silid ni Elo. Doon lang sila nakaramdam ng kapanatagan. Hindi ko alam. Ngayon ko lang din narinig ang pangalan yun. Hindi kaya yun ang pangalan ng halimaw? Hindi pa nagtatagal ang dalawa sa loob ng silid ni Elo ay bigla silang nakarinig ng malalakas na kalabog mula sa ibaba ng bahay. Pareho silang nagkatinginan. Ano yun? Halika, tingnan natin. Mabilis silang tumayo at bumaba. Tinungo ang pinagmumulan ng ingay. Pagdating nila sa kusina, napahinto sila sa pintuan. Ang ilaw mula sa bintana ay sapat lang upang maalinag ang mga nangyayari sa loob. Nakita nila ang katulong doon, nakasadsad sa sahig,
Gumagapang na tila nasasaktan. Nakahawak ito sa kanyang tagiliran. Habol ang hininga at nanginginig. Nakita nilang nakasunod sa piping kasambahay ang isang nilalang na lumitaw mula sa sulok o sa madilim na bahagi ng kusina. Ang mukha ng nilalang ay kasuklam-suklam. Malaki ang bibig nito na may matutulis na ngipin. Wala itong ilong at nanlilisik ang kanyang mga mata. Mukha itong panigi at para namang may katawan na parang sa aso. Lumapit ito sa katulong habang lumilikha ng isang tunog na nakakatakot. Napaatras si Jed, nanginig sa takot, habang si Elo naman ay napatulala. Ikaw, hayop ka. Ikaw ang halimaw na pumatay sa nanay ko. Papatayin kitang demonyo ka. Kuya, wag! Tawagin natin sila Papa at Mama. Matutulungan nila tayo. Ngunit wala na silang oras. Masyadong mabilis ang mga naging pangyayari. Sa eksenang yun, parang bumalik sa kanyang alaala nang mamatay ang kanyang ina. Bumuka ang bibig ng aswang at nagsimula na nitong kagating ang walang laban nitong biktima. Agad na naghanap si Elo ng bagay na pwede niyang gamitin laban sa nilalang. Nakakita siya ng isang palakol, pero bago pa niya magamit yon para ipanghampas sa ulo ng aswang, ay bigla na lamang siyang nadulas sa dugo ng katulong na siyang ikinabuwal niya. Agad naman siyang bumangon. Muli niyang hinawakan ng palakol at naghintay ng tamang pagkakataon upang palakulin ang ulo ng aswang. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang sakmalin ng aswang at iangat gamit ang bibig nito. Naramdaman ni Elo ang pag-angat niya mula sa saik. Hindi siya makagalaw dahil ayaw din naman niyang bitiwan ang palakol. Bigla niyang naalala ang singsing na nakalagay sa kanyang bulsa. Dinukot niya ito at inilapit sa aswang. Bigla siyang binitiwan ito. Parang tila napaso yun na kinusot-kusot ng aswang ang kanyang muka. Napansin ni Elo na parang kumikislap ang kulay asul na bato ng singsing. Mas lalong napaatras ang nilalang na yun at umungol ng malakas. Muli namang inilapit yun ni Elo. Halos hindi na alam ng aswang ang kanyang gagawin. Tumalong-talong ito na parang nilalamon ng isang di nakikitang apoy. Kung ganon, ayaw mo nito ha. Takot ka no? Hinawakan ng maigpit ni Elo ang singsing at muling inilapit ito sa aswang. Ang asul na bato nito ay patuloy na nagsasaboy ng munting liwanag. Umungol ng mas malakas ang kanilang kalaban at gumapang sa sulok na tila unti-unting nawawalan ng lakas. Hindi mo na ako matatakot ngayon. Pinatay mo nanay ko, hayop ka. Ngayon, makakamit na ni nanay ang hustisya. Papatayin kitang halimaw ka. Elo, tama na yan. Itigil mo na ang ginagawa mo. Parehong napalingon sina Jed at Elo kay Aling Eya. Parehong mga ito na nakatayo malapit sa may pinto. Anong sinasabi niyo, tita? Itigil ko ang pagpatay sa aswang na to? Ito ang pumatay sa nanay ko. Siya ang pumatay sa kapatid mo. Dapat lang natapusin ko na siya para hindi na siya makapambiktima pa ng iba. Hindi mo naiintindihan, Elo. Tama na. Nakikiusap ako. Ano? Nakikiusap ka? Bakit? Makinig ka muna. Aalukin kita, Elo. Pabayaan mo na siya. At lahat ng utang mo ay bayad na. Papalayain na kita. At bibigyan pa kita ng salaping maaari mong panimula. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang patayin. Hindi Tiyo Hiner. Pinatay niya nanay ko. At sa palagay ko itong hayop na rin na to ang pumatay sa tatay ko. Kung tutusin, wala naman talaga akong utang sa inyo eh. Kayo may malaking pagkakautang sa akin. Dahil kayo nag-aalaga sa halimaw na to. Wala kayong awa. Wala kang konsensya. Lalo ka na, Tia! Sige, subukan mo. Subukan mo lang patayin ang anak ko. At papatayin din kita. Anak? Anong ibig mong sabihin, anak, Mama? Kapatid ko ang aswang na yan?
Tumigil ka, Jen. Hindi halimaw ang kapatid mo. At lalong hindi siya aswang. Wala akong maintindihan, Mama. Ano ba nangyayari? Anak ko si Ampaw. Kapatid mo siya. Ma, seryoso ka ba? Halimaw ang nilalang na yan. Paano ko naging kapatid yan? Hindi halimaw si Ampaw. Tao siya. Pero hindi siya tulad natin. Napilitan siyang maging ganyan dahil sa sumpa. Isang sumpang kasalanan ng lahi namin. Sumpa? Lahi? Tia Eya, tigilan mo na tong pasikot-sikot mo. Sabihin mo na kung anong totoo. Tama na, Eya. Wala na silbi kung itatago pa natin ang lahat. Dapat na nilang malaman ang katotohanan. Ampaw, anak ko siya sa una kong asawa. Bago pa ako naging asawa ni Hiner. Pero, paano siya naging ganyan? Ang ama niya, hindi siya karaniwang tao. Isa siyang aswang. Ako ay mula sa lahi ng albularyo. Kaya hindi talaga kami pwede. Isinumpa ang dugo ni Ampaw. Lumitaw ang kanyang pagkatao nung bata pa lang siya. Kaya kailangan namin siyang itago sa mga tao. Pero, hinayaan yung patayin niya ang mga magulang ko. Gaano kayo kalupit, Tia Eya? Wala kami magawa, Elo. Wala kami magawa. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.